Huwag mong hayaang ikaw ay makontrol ng mga 5 bagay na ito. Maraming tao ang gumugugol ng kanilang buhay na nakadepende sa mga nangyayari sa kanila o kung paano sila tratuhin ng iba. Nanatili silang nakatrap sa kanilang nakaraan at hindi makapag-enjoy sa kasalukuyan. Kung gusto mong magkaroon ng magandang buhay, huwag mong hayaan na makontrol ka ng mga ito. Una, ang iyong nakaraan. Huwag mong hayaan na ang iyong nakaraan ang magkontrol sa iyong kasalukuyan o hinaharap. Ano man ang nangyari noon, kailangan mo itong bitawan. Iwanan ang sakit at dilim ng nakaraan upang hindi ito makasira sa iyong magandang hinaharap. Ang pag-alala sa mga nangyari dati ay hindi makakatulong sa iyo. Kung may nagkasala sa iyo, ang tanging paraan para manalo ay ang pagpapakawala at pag-move on. Ang pagkakaroon ng galit o pagiging biktima ay nagbibigay lamang sa mga taong nagkamali sa iyo ng panalo. Sa halip, mag-focus ka sa pagtatayo ng iyong hinaharap at simulan mo na ngayon. Iwanan ang bigat mula sa iyong likod para maging malaya at mag-enjoy sa magandang sandaling ito. Ikalawa, opinyon ng iba. Huwag mong hayaan ang mga opinyon at paghusga ng iba na magdikta sa direksyon ng iyong buhay. Ang pangangailangan na magustuhan at mapansin ay maaaring magdala sa iyo sa mga landas na hindi mo gusto. Ang pagpapasaya sa iba ay isang sumpa na dapat iwasan. Bago ka gumawa ng isang bagay, itanong mo sa sarili mo kung ginagawa mo ito dahil gusto mo o dahil sa takot sa opinyon ng iba. Ipinanganak kang espesyal at may dahilan upang magningning at mahalin para sa kung sino ka. Huwag mong itago ang iyong liwanag para magkasya sa buhay ng iba. Ipakita mo ang iyong tunay na sarili. Ang mga tunay na nagmamalasakit sa iyo ay makikita ang iyong liwanag at sasabayan ka. Ikatlo, limitadong paniniwala. Huwag mong hayaan ang iyong buhay na makontrol ng mga limitadong paniniwala. I-recognize mo ang iyong mga limitadong paniniwala at labanan mo ang mga ito. Walang bagay na hindi mo kaya, hindi mo maabot, o hindi mo maging kung magtitiwala ka sa sarili mo. Kapag binago mo ang iyong paniniwala mula sa limitadong pananaw patungo sa walang hanggan, magiging walang hanggan din ang iyong potensyal. Isipin mo kung ano ang maaari mong maabot kung magtataguyod ka ng ideya na lahat ng bagay ay posible at ang mga himala ay bahagi ng araw-araw. Kapag binago mo ang iyong isip, magbabago ang iyong buhay. Ika-4, relasyon. Ang relasyon ay isang sensitibong paksa. Kung palagi mong kailangan ng ibang tao upang maging masaya o kumpleto, maaring mabasag kung aalis ang taong yon o kung hindi maganda ang relasyon ninyo. Hindi ko sinasabi na iwasan ang relasyon. Ang pagmamahal at koneksyon ay mahalaga. Ang sinasabi ko ay kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob na maging masaya ka kahit mag-isa ka. Huwag kang pumili ng sino man para lang hindi maging single. Magkaroon ka ng kasiyahan sa sarili mo. Ika-5, pera. Ang pera ay nagkokontrol sa karamihan ng mga tao, ngunit hindi ka dapat makontrol nito. Hindi ibig sabihin na hindi mo dapat hangarin ang kasaganaan o tingnan ang pera bilang masama. Alam mo kung gaano kabuti ang magagawa mo sa pera at kung gaano karaming tao ang matutulungan mo. Ang mahalaga ay huwag mong hayaang pera ang magdikta ng iyong desisyon. Kung pipiliin mo ang isang bagay batay lamang sa pera, malamang na mali ang iyong desisyon. Kapag sinusundan mo ang iyong puso, naglilingkod sa iba at nagbibigay ng iyong pinakamahusay, darating ang pera, madalas pa sa mas malaking halaga kaysa kung habol mo lang ito. Hamunin ang iyong sarili na mamuhay ng malaya, hindi pinapalakas ng aliman sa mga bagay na ito, at hanapin ang iyong kalayaan upang mamuhay ng buo.